presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
sandali ng aking buhay. Hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko. Sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko. Sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Pupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko. Salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling ko. Galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko. Sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko. Sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Pagpupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko. Salita mo, Jesus, aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo. Galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Bawat galaw, bawat takbang sa buhay ko. Salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo. Galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Glory to God, purihin ng Diyos, purihin ang kanyang banal na pangalan. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa inyong lahat, mga kapatid na laging sumusubaybay sa ating GMA. Glory to God. Glory to God, mga kapatid, at sa umagang ito, pagpalain ang bawat isa sa atin, sa ating patuloy na pakikinig sa mensahe ng Diyos sa ating GMJ, mga kapatid. Para sa ating memory verse. Para sa ating memory verse of the week, basahin po natin ang unang 1 Peter 1:23. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible,
through the Word of God, which lives and abides forever. Sa Tagalog, mga kapatid, unang Pedro 1:23, ipinanganak na kayong muli, hindi na ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Glory to God. Okay. Purihan ng Diyos sa umagang ito. Opening Panginoon, Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami na ang pribileheng nito ay laging nasa amin upang mapanatili ang kaayusan ng bawat isa sa pamamagitan ng paglalahad ng iyong mabuting balita. Kaya naman po, tulungan mo po kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang maideklara at maiayos ang lahat ng aming sasabihin. Ito po ay dalangin namin para sa aming lahat na ngayon ay sumusubaybay at we give you the glory, praises. Amen and amen. Glory to God. Sa ating pong pag-aaral, tinatalakay natin ang tungkol sa faith. So 2 linggo, tinalakay natin yung tungkol sa pananampalataya, what is faith, at saka yung heroes of faith. And then, the following week, tinalakay naman natin yung different types of faith at saka yung pananampalataya ni Enoch. Ngayon naman po, sa pagpapatuloy, ay tatalakayan natin yung bakit mahalaga ang pananampalataya at yung iba't ibang uri ng pusong nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi yung ating hearts, dumidepende yan sa kung binigay ang salita ng Diyos, pinahiwatig, ipinaaral, ipinarinig, pinipreach ang salita ng Diyos. Alam nyo, iba-iba kasi ang tugon ng puso. Pag-aaralan po natin ngayong umaga yan. At ang ating Bible verse, una muna, kunin natin yung Hebrews 11:6. 11:6, Hebrews 11:6, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya mahalaga po ang pananampalataya kasi sinasabi sa atin ng banal na salita ng Diyos, no one, sabi, without faith, it is impossible to please God. So yung pananampalatayang meron tayo, alagaan po natin at ating lalo pang palaguin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating Diyos. So narito po, meron kaming inilagay rito na 7 reasons kung bakit mahalaga ang pananampalataya. Kasi yung faith, essential po yan, mahalaga sa buhay natin. Example na lang, halimbawa, uupo ka sa isang silya. Diba, naniniwala ka na pag umupo ka, hindi babagsak yun. At ikaw ay hahawakan ka niya. Susuportahan ka. Hahawakan ka niya, susuportahan ka niya sa pagkakaupo mo, magiging maayos. Now, that's faith. So, it's being sure of what you're hoping for, being certain of what you don't see or experience yet. Kaya the Bible defines faith as substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, unang-una, bakit mahalaga ang pananampalataya? Because without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, hindi posibleng malugod ang Diyos, no? Bakit mahalaga ang pananampalataya, mga kapatid? Dahil kung wala ito, hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng ating Diyos, no? Sinasabi nga dito sa Hebreo 11:6, ngunit kung walang pananampalataya, hindi posible na mapalugdan siya sapagkat lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ay umiiral at na siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga sumasikap na humahanap sa Kanya. Kaya tandaan po natin, let's face it mga kapatid, believing in one God ay hindi natin nakikita at ang paniniwala na siya ang sinasabi niyang siya ay nangangailangan ng pananampalataya at ito ay nakalulugod sa Diyos, mga Pangalawa kapatid. po, alam nyo, our God notices our level of faith. Kasi iba-iba po ang level ng faith natin. At dito sa aklat ng Matthew, may makikita tayong 2 tao na may 2 different levels of faith. Yung una, dito sa Matthew 15:28, and then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith, let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very
hour. Kasi ito pong babaeng ito ay Gentile. Meron siyang pananampalataya kay Lord Jesus. Yun yung kanyang pag-asa na si Jesus pagagalingin yung kanyang anak na babae. Kaya she wouldn't take a no for an answer. So Jesus was moved by her faith, and so Jesus granted her request. So dito naman sa Matthew 14:31, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" So you remember this? Ito po binabanggit dito ay si Peter, Jesus' own disciple. Naglalakad noon si Jesus sa ibabaw ng tubig at inanyayahan niya si Pedro na lumapit sa kanya. At nagkaroon ng pananampalataya si Pedro na lumakad patungo kay Jesus sa ibabaw ng tubig. Ngunit, nang ituon niya ang kanyang paningin sa hangin at sa alon, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Kailangan din natin mga kapatid, ituon ang ating paningin kay Lord Jesus sa halip na sa ating kalalagayan o sa mga paligid na nagaganap sa atin. Kasi kapag matatagpo ang ating pananampalataya, well, kakayanin po natin lahat yan. We will be able to overcome. So, ikatlo. Ang ikatlo po mga kapatid, tinatawag nating faith moves God to act. No? Ang Yes. pananampalataya ay nag-uudyok sa Diyos na kumilos. No? Bakit mahalaga ang pananampalataya sa Diyos? Dahil ang pananampalataya, hindi ang pangangailangan natin o pag-aalinlangan o takot ang nag-uudyok sa Diyos na kumilos. Yes. No? Sinasabi nga dito sa Mark 2:5, when Jesus saw his friends' faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." The lame man got up, grabbed his mat, and went home. Amen. Dito po sinasabi na ang makita ni Jesus ang pananampalataya ng mga kaibigan ng lumpo, kumilos siya para sa kanila at pinagaling ang kanilang kaibigan. Kaibigan. Oo. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, madalas tayong dumudulog sa Diyos sa ating mga pangangailangan. Humihiling na tugunan niya ang ating mga pangangailangan, and of course, pagalingin ang ating mga karamdaman o mga relasyon o bigyan tayo ng karunungan. Ngunit gaya ng sinasabi sa Santiago 1:5-7, kung hindi tayo hihingi ng may pananampalataya at walang pag-aalinlangan, hindi natin matatanggap ang ating hinihiling. Ang ikaapat po mga kapatid, yung tinatawag nating faith strengthens us during trials. Tayo po pinalalakas ng pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. No? Dahil namumuhay tayo sa isang mundo na tigib ng kasalanan at lugmok, mga kapatid, haharap tayo sa mga paghihirap. Ngunit ang ating pananampalataya ang tumutulong sa atin na manatiling matatag sa may hirap na panahon. Of course, may mga kaaway tayo na encounter ng mga kapatid. At ang ating pananampalataya ang nagsisilbing kalasag upang protektahan tayo mula sa kanyang mga pakana at balak. At dito nga yan sinasabi sa Efeso 6:16, higit sa lahat, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na magagamit ninyo upang pawiin ang lahat ng nagbabagang kapalaso ng masama. Hindi tayo dapat magtaka kapag sinusubok ang ating pananampalataya. At sinasabi nga dito sa Santiago 1:2-4 na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtsatsaga. At sinasabi na habang nananatili tayong matatag sa pananampalataya, sa gitna ng mga pagsubok, ang Diyos ay napaparangalan. Ito po ay na mababasa natin sa unang Pedro 1:7. Okay, ikalima po. Faith fuels what we do. Tayo po ay kumikilos ayon sa ating pananampalataya. So we demonstrate our faith in God by what we do and how we live. So James 2:26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. Picture nyo to.
Yung faith at saka yung works, magkasama po yan, mga kapatid. They work together to move us forward. Yung genuine at tapat at totoong pananampalataya is validated by our action that follows. Likewise, so actions done without faith are useless. So we must always act in faith. So ini-explain ngayon ni James na ito na kapag yung ating pananampalataya lang at wala namang mga gawa, now it is dead. So someone will say, you have faith and I have work. So show me your faith without your works, and I will show you my faith with my works. So ika-anim, our faith can encourage others. Oo. Ang ating pananampalataya ay makapagbibigay lakas ng loob sa iba, no? Amen. Tandaan po natin, ang matatag ng pananampalataya ay kapansin-pansin na. Kikita natin yan lalo na pag nagkakaroon ng mga testimony na tumatayo sa harapan natin, no? At maaari nitong hikayatin ang iba na maging matatag din sa kanilang pananampalataya. Sinasabi nga sa Colosas 1:3-4, nagpapasalamat kami sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na laging nananalangin para sa inyo dahil nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. Of course, mas madaling manatiling tapat sa pananampalataya sa Diyos kapag nakikita mong ginagawa rin ito ng iba. Kaya piliin nating manandigang matatag sa ating pananampalataya at magbigay inspirasyon sa iba na gawin din ito, mga kapatid. Kaya nga may maririnig ka no, sa mga pagtuturo, mayroong mga tinatawag na motivational speakers. Kasi kapag nangusap po sila, nagturo sila, nandoon po talaga yung kanilang paniniwala tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan nila. Tapos tayo, sinishare naman natin yung ating faith. Dito po, mamomotivate natin ang ibang tao na sila din ay lumapit sa Diyos, manampalataya sa Diyos. Dito po talaga mahalaga, mga kapatid, yung ating pananampalataya na ating palaguin, palalimin, sapagkat sa pamamagitan ng ating witnessing, sa pamamagitan ng ating pagbabahagi, ng ating naging buhay na kaugnay sa ating Panginoon, mamomotivate po natin yung maraming tao at mararanasan din nila yung hindi malirip, hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. No, isang ang best example ay si Timoteo, isang batang pastor na ginabayan ni Apostol Pablo. No? Sinabi dito ni Pablo sa 2 Timoteo 1:5, kapag naaalala ko ang tapat na pananampalataya na sa iyo, na una nang nanahan sa iyong lola na si Loida at sa iyong ina na si Euris, naniniwala akong nasa iyo rin ito. Kapag matatag at tunay ang ating pananampalataya, maaari nating itong maipasa sa iba, mga kapatid. Oo. Kabilang ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, at makapagdudulot ng positibong pagbabago sa kanilang mga buhay spiritual. Alam mo, ikapito, mahalaga po ang pananampalataya kasi ito yung foundation ng ating kaligtasan, ng ating foundation. Nung si Jesus ay nandirito sa lupa, the Jewish people were sure they had to keep all the rules of the law in order to be acceptable to God. But when Jesus came, He redefined righteousness. Ang sabi niya, a man is not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Dito po yan sa Galatians 2, verse 16. So we are made right with God through faith in Jesus Christ, God's Son. We are not made right before God by what we do or don't do. So ito po ay isang malaking shift sa paniniwala ng mga Israelita. Kasi akala nila to earn their salvation, dito sa Ephesians 2:8-9, diba? They have to really work on their salvation. Pero sabi ng Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should
boast. So we must guard our faith. 1 Timothy 6:11 to 13 reminds us, "But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called." So we have to be prepared to fight and maintain our faith during the storms of life. Alam niyo, marami pong nangyayari sa buhay natin araw-araw. Kaya lang, itong pananampalataya natin, ito po ang tutulong sa atin. Ito ang ating magiging gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. That's why we have to guard our faith. Alamin natin, pag-aralan natin, palalimin pa natin ang ating pananampalataya. Kaya salamat sa Diyos, binibigyan niya tayo ng ganitong pagkakataon. Matuto pa tayo at malaman pa natin ang tungkol sa pananampalataya. We have to preserve our faith in God. It will sustain us through the toughest trials. Talaga naman, meron talagang mga dumadaan sa mga mabibigat na bahagi ng kanilang buhay. Ngunit, because of our faith in God, fixing our eyes on our Lord Jesus Christ, we will be able to overcome. Kaya in Romans 10:17, sabi, "So then, faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ." So here we see that faith comes from hearing, and hearing through the Word of God. That's why we have to take care of our faith. Alagaan natin, mga kapatid, at sa papanong paraan, sabi ng Biblia, by hearing and hearing the Word of God. So ito ngayon, ini-emphasize na yung ating pananampalataya ay nurtured, through the exposure to God's message. So the more we hear the Word of God, the more we will deepen and strengthen our faith. So we have to keep on listening to the Word of God. Sa mga pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo, mahalaga po ito para po ma-develop at mapalakas natin, mapalalim natin ang ating pananampalataya. Ngayon, there are 4 kinds of hearers or responses sa pagpapahayag o preaching of the Word of God. Now, ito rin po yung kinikilalang 4 types of souls. Ito po ay parable. Now, why Jesus teach via parables? Kasi itong mga disciples, di laging kasama ni Lord Jesus, tinanong nila si Lord Jesus, bakit ka gumagamit ng mga parables? So sabi niya, in-explain niya, kasi there are some truths revealed to some. Ngunit sa iba naman, these are hidden. In Mark 4:10-12, Matthew 13:10-17. So yung mga listeners, they were judged by what they heard. Now, kapag itong banal na salita ng Diyos, well, nonsense, ayaw nilang pakinggan. Ibig sabihin, yung kanilang puso, deaf to the truth, bingi sa katotohanan. Now, if the parable, ay napakinggan nila at ang kanilang puso ay umunawa, so what happens? They will be seeking more of God. They will confess their need for Jesus at marirealize nila na mahalaga nga pala ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, anong mangyayari? Alam nyo, ang katotohanan, si Lord Jesus, now this will be open to them. Their hearts will become fruitful. Kaya yung salita ng Diyos, ini-explain ni Lord Jesus, we have our choices. You see, sa pamamagitan ng parable na to, we can either accept the word that we hear or reject it. Kasi ang katotohanan, yung truth, kapag narinig mo at prepared yung puso mo, ito po ay makabubuti sa buhay natin. That's why, alam nyo ba, yung hearing, mention po yan, binanggit yung 13 times in this chapter. Kaya yung genuine na pakikinig involves truth acted upon. That's how kapag narinig mo, tinanggap mo, alam nyo, bibigyan ka pa ni Lord ng marami pang revelations. You see, kaya lang, kapag ayaw mong tanggapin, inignore mo yung salita ng Diyos na
binabahagi at pinipreach, mangyayari ngayon yan, ay talagang lalong magiging madilim ang iyong buhay. Kaya mahalaga po ang pakikinig talaga. And there are 4 responses. Ito po, aaralan natin. Kaya si Lord Jesus, ginagamit niya ang parable para ang mga tao ay makinig. Oo, mga kapatid, kaya napaka-importante yan. Alam mo naman, ang tuturo ng ating Panginoon sa labas, no, doon sa open air, no? Kaya after going outside of the synagogue, a crowd in an open air could walk away at any time. Maring umalis na yan, maring napagod na at hindi na interesadong makinig. So Jesus had to interest them, no? The best way to capture people's attention is with a good story. At alam na alam po niyan ng ating Panginoong Diyos. Ipinapaliwanag ni Jesus na ang mga lupa o yung tinatawag nating soil ay ang mga puso ng mga nakikinig, no? Ang pagkakaiba sa mga lupa, yung tinatawag natin mga puso ng bawat isa, ay nakabase sa kanilang kahandaan na tanggapin ang binhi o yung salita ng Diyos. Kaya inilalagay ni Jesus ang responsibilidad sa pagtugon sa kanyang pagtatanim ng salita ng Diyos sa mga nakikinig. Sabi niya, ang mga ilang puso ay matigas, ang ilan ay mababaw, at ang iba ay overcrowded, no? At ang ilan naman ay handa at bukas ang kanilang puso, no? Kaya itong pattern na sinusunod ng ating Panginoon was to take a common picture of everyday life na nakakapture ang atensyon ng bawat tao. Kaya in-expand ni Jesus ang kanyang istorya until it began to mirror some part of the listener's life. Ibig sabihin, ito ang inyong buhay, makaka-relate kayo at mapipicture nyo at makikita nyo ng liwanag ang inyong buhay sa aking pagtuturo. Then if that person wanted to hear with their heart, ang katotohanan became a window. Ito po isang bintana into a spiritual truth na nangangailangan ng response sa kanila. Kaya bawat its correct response would open further truth, mga kapatid. Kaya nga itong parabola na ginagamit ng ating Panginoong Diyos ay He invites a person to examine and apply His truth to their life. So napaka-importante nito to get the meaning of this parable. Kaya mga kapatid, because Jesus is explaining the human heart, will always have a response to the Word of God. Kaya nga sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing. So, meron po tayo ngayon dito yung 4 na responses sa pagpapahagi o pagpapalahad ng magandang balita. At ito ay nire-refer din po ng the parable of the soil. So, unang-una, narito po yung the hard heart. Now, this is blind to the word, hardened. The seed is stolen. Alam niyo po, yung seed dito, in the parable of the sower is the word of God. Kasi sabi ni Lord Jesus clearly sa Luke 8 verse 11, now the parable is this, the seed is the word of God. Now ito po yung makatutulong na maunawaan natin na yung seed is not a material blessing from God, but in the context of this parable, it is the gospel. See, the good news about the kingdom of God. So no matter where the sower sows it or the kind of soil it falls upon, the seed is unchanging. Yung pa rin yung seed. However, see, yung soil, yun po ang nagbibigay ng iba't ibang produce. Merong nagre-reject, hindi namumunga. See, meron naman na kapag itinanim mo sa tamang soil, ito po ay namubunga. Kaya another importance ito yung it also represents the soil also represents the human heart. Now each one is described as being sowed upon with the seed of the word of God. So tinataniman ng salita ng Diyos. Kaya lang, each one represents a different response, just like the human hearts. Kaya si Lord Jesus, gumagamit siya ng very clear language to describe every heart. And only one produced a harvest. Although this is often known as the parable of the sower and the seed, this is also about
the parable of the soil. So unang-una, again, the pot. This is the hard ground soil. Oo, yung matigas na daanan, no? Ito po yung mga lupa sa tabi ng daan na kumakatawan sa isang matigas na puso. Sa Lucas 8:12, sinabi ni Jesus, ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakarinig. Pagkatapos ay dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang sumampalataya at maligtas. Ito po ay nakalunos-lunos na katotohanan, mga kapatid, na ang lupang nasa tabi ng daan ay naglalarawan ng isang pusong hindi man lang nabaunan o napasok ng salita ng Diyos, no? Ang mga taong ito ay matatawag nating hindi ligtas, mga kapatid, sapagkat hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos. At gaya ng sinasabi sa 2 Korinto 4:4, binulag ng Diyos ang sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, no? Ang binhi ay nahulog sa matigas na landas. Nabigo itong mag-ugat at kinain ng mga ibon. Ito po ay kumakatawan sa isang matigas na puso na agad tinatanggihan ang mensahe. Ang binhi ay nagaw ng mga ibon. Ito po ay naglalarawan ng isang sarado o matigas na puso na hindi nauunawaan o hindi tinatanggap ang mensahe. Ang mga binhi na nahulog sa isang hard pack, footpath, no? Tinatawag nating daanan na matigas at hindi na naibaon ang binhi, agad naman itong tinuka at tinangay ng mga ibon. Ito po ay kumakatawan sa isang sarado at matigas na puso na tinatanggihan ang ebanghelyo na nagbibigay daan sa mga panlabas na impluwensya tulad ni Satanas upang agawin ang mensahe. Ibig sabihin na aagaw po ng environment. Ang nakikita nila ay yung mga nakalulugod sa mundo, hindi yung sa mensaheng sinasabi, mga kapatid. Ito yung mga taong pinatigas ng gulong ng buhay. Yun ang buhay natin, tawag na nila the wheel of life, di ba? Kasi alam nyo, iba-iba talaga ang mga nagaganap sa buhay natin. Ako, araw-araw, mga kapatid. Kaya may mga tao talaga pinatigas ang kanilang puso because of these different situations in life. Kaya yung kanilang, meron silang takot, sige, meron silang mga, ibang negative situations na nagaganap. Kaya ang nangyayari, insensitive na ngayon sila. Kaya ang nangyayari, nakatuon na lang sila dun sa pang-araw-araw na buhay, yung mga, lalo na sa mga negative, doon na lang sila tuloy nagiging attentive eh. Kaya, pero these people, they're not really naman very bad. Kaya lang, they don't care about God. Sometimes hostile sila. Kaya lang kung minsan disinterested sa kanila, God is not relevant. Kaya nga, para sa kanila yung buhay. Very busy ako eh. Kapag inimbita mo, busy ako eh. Si Lord, nawala na tuloy ng lugar. You see? Kaya, yung kanilang buhay, masyadong very busy. Well-traveled, ika nga. So, filled with activity. Kaya, hindi na ngayon makapasok ang salita ng Diyos. You see? Kaya, wala nang lugar para sa ating Panginoon. Kaya, kapag ang salita ng Diyos, ay nabigay mo doon sa mga taong very busy ang kanilang buhay, punong-puno ng activity yung buhay nila. Kung minsan, maraming distractions, hindi na makapasok ang salita ng Diyos. Pero paano ang gagawin? They need to be broken up. Kaya kung minsan, ang ginagawa ni Lord, para makabalik ang mga tao, ma-invite niya ulit sa kanyang presensya, gansinin mo, minsan may sakit ka. Minsan magkakaroon ka ng malalim na problema. Basta magkakaroon ng isang pagkakataon para ikaw ay muling bumalik sa presensya ng ating Panginoon. You need to be broken. At nangyayari naman talaga yan at bumabalik sa ating Panginoon. Ang kanilang puso ay muling pinalalambot at makapapasok ang magandang balita ng ating Panginoon. So,
ito po ay unresponsive mga hearers. Okay? So kaya yung ating Panginoon Ang ating nagbibigay ng warning. Yes, oo. Tandaan po natin, the Lord warns that the human heart can be pounded and beaten down, no? Yung mga puso ng tayo maaaring maapektuhan at nagiging ganap na hindi sensitibo sa Ebanghelyo, no? Itong mga pusong hindi nakakaalam ng pagsisisi, hindi nalulungkot sa kasalanan, sabi na walang guilt at walang pakialam sa mga bagay ng Diyos. Pinapayagan itong dumaloy ang masasamang kaisipan at di makadiyos na gawain. Tandaan natin, itong mga ganitong karakter ng buhay, itong mga pabaya, walang pakialam, walang interes, hindi kailanman nagkakaroon ng conviction or tinatawag nating sorrow for wrongdoing, tandaan po natin, ito pinakalulungkot. At dahil sa katiyakan o lungkot sa pagkakamali, ang mga pusong hangal na ito ay nilalarawan sa Book of Proverbs, mga kapatid. At he will not hear, for his mind is closed, and he doesn't want to be bothered with gospel invitation, mga kapatid. Kaya marami mga tao, yung mga puso nila, katulad ng mga ganitong tao, na pwede mo silang lagyan ng biti, pero nananatili lamang ito doon at hindi tumatagos. At bakit Pamamaraan kamo, ito no? ni Satan. Oo. Tactic niya to eh. Oo nga, ito ay mga panlabas na bahagi o nasa border lang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, ang isang tao ay nasa labas o hangganan lamang at hindi mismong sentro ng pananampalataya ang kanilang mga puso, mga kapatid. Okay. Sa bawat pagkakataon na sinusubukan mong mangaral sa ganitong mga tao, kailangan mong ulit magsimula sa simula. Okay. No? Kaya napaka tatag ng mga manggagawa na patuloy na nagsisimula sa ganitong mga tao na hindi pa bukas ang kanilang mga puso. Oo. Mga We have kapatid. to keep on preaching talaga hanggang sa lumambot ang puso at maging willing na tumanggap ang salita ng Diyos. Ikalawa, nandito po tayo sa rocky ground, shallow soil. Ito po yung fickle faith ng kanilang pananampalataya. Kapag dumaan sa mabigat na mga trials ng buhay, nawawala ang kanilang pananampalataya. Kasi ito yung mabatong lupa, kumakatawan sa isang mababaw na puso at isang mabuhay na pananampalataya, weak faith. Isang pananampalatayang madaling matuyo at mamatay kapag dumarating ang mga pagsubok. Kasi ang mga halaman ay mabilis na sumibol, ngunit natutuyo dahil walang malalim na ugat. Ito po ay naglalarawan sa isang paimbabaw na pananampalataya na mabilis din na tumatalikod sa sandaling magkaroon ng mga pagsubok o kahirapan. Now, dahil sa mababaw ang lupa, mabilis na sumibol ang binhi, ngunit natutuyo din agad dahil sa sikat ng araw dahil walang malalim na ugat. Kaya, mahal ka po ang ating pananampalataya, mga kapatid. Ang halaman nga, madaling sumibol, ngunit madali namang matuyo at dahil mababaw nga, dahil sa sikat ng araw, natutuyo ito kaagad. Meron namang itong rocky soil, represents a shallow heart, and those on the rocky soil are those who when they hear the word of God, masaya sila. Pero sadly, wala silang matibay at malalim na ugat. They believe for a while, and then in times of temptation, they fall away. So, the word used here for temptation is the Greek word peirasmos. P-E-I-R-A-S-M-O-S. And it refers to trials and testing. So, ito yung puso ng mga tao who loves Jesus when life is going well. And He makes everything great. They love the church because the music is good, the message is motivational, you see. Kaya lang, kapag dumadating yung negative situations ng buhay, ay nawawala din sila. So, dito naman po tayo sa isa pang soil. Ito yung the shallow rock, rebellious heart. Naku. Din
ito pa rin yung rocky ground. No, mabigat itong rebellious heart, Kaya po itong during his earthly ministry, Jesus was surrounded by crowds of shallow heart or shallow soil na tinatawag. They followed, they listened, enjoyed his messages, but never could get around to doing anything with what they heard. Ibig sabihin, narinig nila, okay lang yung mga mensahe, pero hindi tumatagos sa kanilang mga puso, mga kapatid. These are the impressionable, mga kapatid, na unlike the hardened ones, move to tears at times, umiiyak yan, may mga nagiging emotional, able to talk at length about the Lord, but never deeply changed, mga kapatid, They are unstable at madali silang bunutin, mga kapatid, Kaya temporary lang at very fragile ito. Kaya nga yung mga taong ito, kailangan magtiyaga tayo na nabigyan sila ng matitibay na pananindigan na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Their spiritual life has as much life as a cut flower. Ibig sabihin, may tumubungang flower, maganda, pero madaling maluoy, They look great until they wither. Ibig sabihin, maganda sa una, pero nakalulungkot na madali itong maluoy, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng ibig sabihin, humility is absent from their Kailangan lives, po mga natin, kapatid, no? alam nyo, sa buhay natin, we have faith, pero kailangan din po magpakumbaba tayo sa ating Panginoon sa iba't ibang mga nagaganap sa buhay natin araw-araw. Kailangan po talaga po natin manampalataya sa ating Panginoon. Kasi marami pong nangyayari kasi sa buhay natin. Kaya lang kung minsan din na natin maunawaan bakit nagaganap, magpakumbaba pa rin tayo sa harapan ng ating Panginoon, that God will increase our faith and we will be able to overcome. Kaya yung shallow souls, pwede pa silang talagang makikipag-usap sa iyo, makikipag-sharing sa iyo. It is pleasant, maganda ang mga kwento, pero yun nga, mababaw hindi deep sa kanilang buhay ang salita ng ating Panginoon. Pero At kasi, kung kasi minsan, nga, kung minsan, marami na rin kasi nagawang mga pagkakamali na kumbaga ang dami na doon, parang nahihiya na rin kasi lumapit sa ating Panginoon. Pero hindi dapat ganoong, kapatid at dito din, itong mga ganitong klase ng tao, rebellious heart ito Ayaw kasi nila mag-repent Yep. Yung Holy Spirit, ayaw din naman nilang pakinggan yung Holy Spirit. Kaya tatandaan po natin, mga kapatid, these people are never converted. So when the heat of trouble comes, they walk away from Christ. They are never truly rooted in Christ. And the Word of God was really never implanted very deep in their hearts. So this is why Jesus said, go and make disciples. So kapag tinuruan po natin ang maraming tao na mag-respond sila sa gospel, di ba? They will either grow or mahihinder ang kanilang paglago. Mahalaga po ang grasya sa buhay natin. Kasi kapag wala po din yung grasya sa buhay natin, ano mangyayari sa atin? Ang buhay po natin kasi grasya lang din. Ang faith, bigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya lang, kung meron po tayong shallow response, ano po ang mangyayari sa buhay natin? So, kinakailangan po ang salita ng Diyos must be really penetrated sa ating buong puso, sa ating intellect, sa ating will. Kaya kapag nagkakaroon tayo ng mga afflictions sa buhay natin, makakayanan natin ang lahat ng ito. Ito rin yung mga taong joyfully tinanggap nila yung salita ng Diyos. Kaya lang, dumating nga sila sa panahon na dahil hindi naman malalim ang kanilang pananampalataya, dahil they walk away, di ba? So, nandito tayo sa ikatlo, yung thorny ground. Ito po yung mga lupang may dawag o mga pusong may nadidistract. Ano pa itong mga distraction na ito, mga kapatid? Maring ito ay worry, maring ito ay pananalapi, at maaari ito po ay mga desires na ibig natin na hindi natutugunan. Kaya nga kapag ito po ang nagresulta sa ating buhay, more than everything, more than anything,
other than Jesus Christ, ito po ay nakadidistract at nagbibigay ng dissatisfaction sa ating buhay. Ito pong lupang may dawag ay ang mga pusong naguguluhan at abala sa kanilang pangangailangan. Lumalago sila sa loob ng kanilang maikling panahon sa kanilang mga puso at tila buong puso ang dedikasyon. Ngunit sinabi ni Jesus na sila ang mga nakarinig at sa kanilang paglakad sila ay nasasakal ng mga pag-aalala, no? Maaaring kahit sinabi ko nga, kayamanan, desires at worry at kalayawan sa buhay. Hindi sila nagbubunga ng may kasapatan o pagkahinog, mga kapatid. Ang mga pusong ito hindi makalampas sa mga alalahanin sa ginagalawan nila sa mundong ito. Dito nga sa Lucas 18, sinasabi na ang mayamang binatang pinuno na hindi maiwan ang kanyang marangyang buhay upang sumunod kay Kristo. No? Kaya kapag ang binhi ay nahulog sa mga dawagan at sa paglaki ng halaman ay sinakal ito ng mga tinik, ito ay kumakatawan sa isang pusong nahati sa pagitan ng Diyos at ng sanlibutan. Tandaan po natin, nandito na tayo sa kaharian ng Diyos. Kung nakatapak man tayo sa itong ginagalawan nating mundo, tandaan natin na ang buhay natin, may mga pandaraya sa labas, subalit ang ating pananampalataya ang siyang hawak sa atin. At upang ang paghahangad natin sa iba na ibig sumakal sa atin ay makakayanan natin sapagkat nandiyan ang salita ng Diyos na magpapatibay sa atin, mga kapatid. You know, the seed on the thorny ground lasts a bit longer than that of the rocky soil. But gradually, the thorns take over and choke out the seeds of the word so that it does not produce any fruit. So, ina-identify nga ni Lord Jesus, itong mga thorns na to, yung worries, riches, pleasures of this life. So, ito yung tao nga, ang gusto niya, the best of both worlds. He sinasabi niya, naniniwala siya kay Jesus. Pero yung kanya namang puso, divided. May focus din siya doon sa material things. Kaya yung kanyang heart, puno ng thorns. Hindi fully committed sa kaharian ng ating Panginoon at kay Lord Jesus. You see, hindi naman kinokondemn ng Biblia na ikaw ay magkaroon ng kayamanan o ikaw ay mag-enjoy ng pleasures, pero it condemns living for riches or pleasure. So 1 Timothy 5:6 at sa 1 Timothy 6:9 up to 10. Kasi ang mga taong tunay na mananampalataya ng ating Panginoon, alam natin, kailangan alisin natin itong mga weeds of greed and sensuality. We must be able to really deny, the lure of the world na nagsasabi natin na ito magandang buhay. Ito hindi po. We must continually remember and encourage ourselves. Ang sabi ng salita ng Diyos, do not love the world, nor the things in this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. In 1 John 2:15. Kaya tandaan natin, ito po ay mga taktika ni Satanas, mga kapatid. Ang maraming tao naririnig ang salita ng Diyos, tinanggap, pero hindi naman talaga nila ina-allow na mag-take root sa kanilang puso at magkaroon ng harvest ang kanilang buhay. Kaya dinidescribe nga ni Lord Jesus, again, I say, these are the worries of life. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, napakahalaga po na bantayan natin ang ating buhay araw-araw. Marami po talagang mga situations na tayong minimit araw-araw. Kasi si Satanas, maraming pamamaraan yan para ihiwalay tayo sa ating presensya ng ating Panginoon. Maraming ibubulong yan para po yung ibigyan pa natin ng pansin yung worries natin, yung mga business natin. That's why we have to be careful, mga kapatid. So, dito ngayon tayo sa ika-4. Now, this is the good soil. Ito po yung receptive at fruitful heart. So, dito sinasabi ng ating Panginoon, dito sa Matthew 13 verse 8,
Jesus points out the last condition of the soil. But the other seed fell on the ground and yielded a crop that sprang up, increased, and produced some 30-fold, some 60, and some 100. So, ipinapakita ng talinghagang ito kung paano naapektuhan ng kalagayan ng puso ang isang tao at ang kanyang espiritual na paglago at pagiging mabunga sa buhay. Ang mabuting lupa ay sumasagisag sa mga tumatanggap at nakakaunawa ng salita ng Diyos at nagdadala ng masaganang espiritual na ani. At ang ibang antas ng paglago, meron siyang naging bunga. Itong ikaapat nating soil. So dito makikita natin, itong good soil represents those who hear, understand, and accept God's word, allowing it to take root in their hearts and bear spiritual fruit. So this emphasizes that God's word is powerful and productive when received with an open and receptive heart. Oo, kaya nga itong good soil, ito yung mga minister na may tinitingnan nila, mayroong itong potential na talaga mag-grow. Kaya ginagrab at ino-hold ng mga ministro ang bawat sandali na maturuan ito. At sapagkat ito'y nakaririnig at patuloy na nag-o-obey sa mga salita. Kaya ang mabuting lupa ay ang tunay na puso, mga kapatid. This is a genuine heart, no? Ito po yung mga taong totoong tagasunod ni Kristo. Kaya nga sinasabi ni Jesus, sila ang mga nakarinig ng salita sa isang tapat at mabuting puso. Kaya pinanghawakan nila ito at nagbubuga na ito ng pagtsatsaga. Hindi sila dito para sa mga kaganhawa ng mundong ito. Ang pusong tulad ng mabuting lupa ay lalo pang nagnanais kay Jesus. At sa huli ay nagbubunga ito. Ang importante, ito po sa huli ay nagbubunga, mga kapatid. At ang binhi ay tumutubo at nagbubunga ng masaganang ani. Kapag ito po ay nag-anin at naghani, nagkakaroon po ng harvest, marami pong mabibigyan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, discipleship will grow, mga kapatid, no? Ito po ay kumakatawan sa isang bukas na puso na nakikinig sa salita, naunawaan ito, at nagbubunga sa spiritual na bunga. Ang mabuting lupa, mga kapatid, ang binhi ay tumutubo sa mayabong na lupa sapagkat ito'y natamnan ng mga salita ng Diyos at nagbubunga ng masabagaan ng ani. Ito po'y kumakatawan sa isang bukas na puso na nakakaunawa, tunatanggap at kumikilos ayon sa mensahe na natanggap mula sa Diyos. Kaya ito yung mga taong tunay na tinanggap ang katotohanan ni Kristo sa kaibuturan ng kanilang puso. Naniniwala sila ng buong puso at sumusunod ng lubusan. Sa kanila makikita yung bunga ng katotohanan, pare-pareho, malinaw at hindi makakailang resulta sa puso at buhay. So makikita natin, very fruitful talaga yung kanilang buhay. You know, yung kasalanan sa kanila, they don't like it. They hate sin. Ayaw nila ng kasalanan. At kung magkaroon man, siyempre, paminsan-minsan nagkakamali. Balik agad kay Lord Jesus. Lord, I'm sorry. Patawad po. Humihingi agad ng tawad. Balik agad kay Kristo. Sa buhay nila, si Kristo, mahal talaga nila si Lord. Nagtitiwala sila, sumusunod sila. Ano man ang mga panuntunan, laging nag-aaral ang salita ng Diyos. Andun doon palagi yung pagnanais nila na bigyan ng kaluguran ng Diyos. Kasi nga, without faith, no one can please God. Ito po ay alam nila at maliwanag sa kanila na kailangan bigyan ko kaluguran ang aking Panginoong Heso Kristo. At dito naman, kinalulugdan ng Diyos ang mga taong laging nagsisik sa Kanya. Kaya andito rin po mga kapatid yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya napaka-importante na the true work of the Holy Spirit cannot be hidden. Ipapakita at kikilos ang banal na Espiritu sa mga taong ang mga puso ay bukas sa gospel na kanilang naririnig. Marami mga tao, very likely, maaring nakikita natin, konti pa rin tayo compared dun sa mga sa worldly people na
sa labas nandito sa mundo na napakarami pa na dapat na maturuan. So bali tandaan natin, itong mga tunay na tumanggap ng salita ng Diyos, ito po ang gagamitin upang maituro ang banal na salita ng Diyos. Ipalaganap po natin mga Oo, kapatid. oo. Kaya itong mga experience na natatanggap natin at degree ng spiritual attainment natin, tandaan Iba-iba yan. po na ito, iba-iba ito. May mga sinabi nga naman, may nakakatanggap ng 30, 60, and Produce. some 100 times. Pero tandaan po na ito pong bunga na ito ay hindi mag-fail sapagkat ito'y nakatanim sa isang good ground. Will always be of the same kind na magbibigay ng guide para mag-repent ang taong nabigyan ng salita ng Diyos, visible faith sa Panginoon, at visible holiness sa kanilang buhay. Oo, mga alam niyo kapatid. kapatid, dito rin makikita natin sa buhay ng mga taong ito, no? Because they are good ground, they are fruitful heart. Makita mo nandoon pa rin yung pagsisikap ng kabanalan at sa buhay nila. And they are trying to really seek and have a righteous life. Kasi ito nga po ang gusto ng ating Panginoon. That's why it's important to get the meaning of this parable correct. Kasi ini-explain nga ni Lord Jesus na ang human heart will always have a respond to the Word of God. At kaya lang dito sa ating pinag-aralan, di ba, yun lang ikaapat, yung good soil. Ito po yung klase ng puso na napakinggan ang salita ng Diyos at siya ay naligtas. That's why a genuine fruit is the evidence of a genuine heart being saved by the gospel. Well, maybe others may think, saka na lang, pag tumanda na lang ako. Kaya ang puso nila, hard soil. Meron namang iba, rocky soil, di ba? O shallow. Pinag-aralan natin yan, tinalakay natin. Yung iba naman, thorny. Maraming mga thorns, maraming worries sa buhay. But we have to learn the truth na kailangan po natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay lalalim sa ating pananampalataya. Napansin niyo ba na nung dinala tayo ni Lord dito sa gawain, lagi na tayong pinaupo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga yung lagi mag-attend ka ng Bible study, pag-aaral daw salita ng Diyos sa ating mga Sunday fellowship, at yung mga ginagawa mga sharings na napakikinggan natin. Lahat po ito ay pagpapahayag ng pananampalataya. At sa ating pakikinig, tayo po ay lumalago at lumalalim sa ating pananampalataya. Kaya si Luke, yung kanyang point dito, sinasabi ni Luke na mahalaga ang pagkakaroon ng isang mayabong na lupa. Kasi pwede ka kasing, akala mo kasi okay ka na eh. But then we really have to take care of our faith. Napakalinaw po mga kapatid. Kailangan talikuran natin ang kasalanan. Tigilan na natin yung, kung ika nga yung mababaw na pananampalataya. Sikapin natin na tayo ay maging malalim, magtiwala sa ating Panginoon. At magkaroon tayo ng isang malambot na puso para ang itinatanim na banal na salita ng Diyos sa atin ay lumago. At dito nga din sa Matthew 13, verse 8, yung sinabi nga natin kanina na the others, di ba sinabi, but the other seed fell on good ground and yielded a crop that sprang up, increased and produced some 30-fold, some 60, and some 100. So, we are now being encouraged to cultivate a heart that is receptive, that is nurturing and steadfast. At hayaan natin na ang banal na salita ng Diyos ay pumasok at mag-flourish dito sa ating puso abundantly. So it highlights ng principle na yung spiritual growth natin, it varies. Magkakaiba po talaga tayo ng level. But we all have to genuinely accept God's word and fruit will come. Kaya yung Matthew 13:8 assures us that habang ang salita ng Diyos ay ating pinapakinggan at magkaroon tayo ng receptive heart, let's be repentant. Kapag tayo may pagkukulang sa ating Panginoon, hayaan natin pumasok sa ating puso ang banal na salita ng Diyos. Makita po natin maganda ang buhay
magiging maayos, tutulungan tayo, we can overcome. Yes, there will be negative situations sa araw-araw na buhay natin, may mga iba samot-samot saring mga situations, but we can overcome. Lalo kapag pinatibay natin at malalim yung ating pananampalataya, kalugod-lugod ito sa ating Panginoon. So that's why this verse, yung pinag-aralan natin, it calls for every believer na tayo i-welcome natin ang salita ng Diyos, magtiwala tayo sa salita ng Diyos sapagkat ito ay makapangyarihan at mag-rejoice tayo sa lahat ng mga abundant blessings na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. So mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, magpapatuloy pa po tayo. Lagi po tayo nga mag-pray, nabigyan tayo palagi ng pagkakataon ng Panginoon na mapag-aralan natin ang kanyang mga banal na salita. So maraming salamat, Lord, sa iyong dakilang panahon na ibinigay sa aming pag-aaral. In Jesus' name. So ngayon naman po ay babati tayo sa mga may birthday ngayong araw na ito, July 31. Happy birthday, Brother Mike Sotomango, Brother Joey Macaraeg, Sister Joanne Alcazar, Sister Elaine Capulong. Teka, meron ba tayong anniversary? May wedding anniversary ba tayo? Wala, mga Walang birthdays nakalista ito. birthdays lang. So sa inyo pong lahat, mga kapatid, enjoy your special day. Happy, 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 happy. happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't figure, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Purihin ng Diyos. Okay, meron po tayong mga announcements. By the way, mga kapatid, bukas po, anniversary ng... Hindi, today. Today. July 31, Today, anniversary ng Bungabong. Happy anniversary, lahat ng mga kapatid dyan sa Bungabong. At dito rin, meron pa tayo another announcement. Kompi Kabanatuan 32nd anniversary, August 12. 9 a.m. onwards, Luz Biminda Restaurant at my dress code, United Nations theme. Coordinate with Minister Jeff Borja. Luz Biminda kasi, no? Oo. Luzon, Ito Visayas. naman, Mindanao. another, Kapas, Kompi Kapas, anniversary din nito, 28th 28. anniversary, August 22, no? Saturday, starting at 8:30 a.m. Dito naman sila. Ang gagamitin nila yung Chef Boloy's Function Room, San Nicolas Capas, Tarlac. Kaya kindly coordinate with Minister Ed Galletes. Especially Paniki and Kuya po outreaches. Outreaches. Mag-attend po kayo dyan, mga kapatid. Ito, meron pa. Coffee Baguio 27. Uy, dami nating anniversary ngayong August, Oo nga. August 23, Sunday, 10:30 a.m. at the City Light Hotel, 245 Upper General Luna Road, Baguio City. Napakasarap nito. Unlimited merienda buffet. Wow. The venue is exclusive for us. Okay. No charge per head, but welcome po yung love gifts, donations, and gifts po. Wala naman pong problema dyan. Kindly coordinate with Minister Andy Magadia or Sister Fritz Lilo. Ito naman sa atin na ito. Comfy East. Dito naman po yan sa Manila. Comfy East 30th anniversary. August 29, 2026. Saturday, 9 o'clock a.m. at Likuan Cainta Stadium. Stand up and be counted. Ang kanilang theme, 1 Timothy 1 verse 12.
Stand up. Oh, meron silang t-shirt. Oo. Oo, kindly coordinate with Sister Bebot Perez para po sa inyong mga maganda yung t-shirt. O, bili po kayo mga kapatid. Adult, 300. Children, 200. O, maganda yan mga kapatid. Bili po kayo. Ito naman yung sa atin. Sa Comfy. Pangkalahatan. Oo, Comfy Family Affair, 45th. October 23 to 25, 26, Friday to Sunday, White Rock, Subic. Nakapag-reserve na po ba kayo mga kapatid? Nakapost po sa ating page, sa ating Facebook page. Ang rates are per person, per overnight. Minimum of 20% partial payment for reservation. Kids up to 5 years of age are free, but no food and no bed. Check-in is 3 p.m., but if your room is available, the earliest check-in is 1 p.m. PM. Other inclusions, use of pools and beach access, 30 minutes kayak per person. So for those availing full board meal for 2 days, here's the breakdown. Day 1, Day 2, Day 2, Friday, Saturday, ang lunch, PM snack, dinner. Saturday. Saturday, breakfast, and AM snack. Okay. Ang Day 2, Saturday, Sunday, Day 3. lunch, PM snack, and dinner. Sa Sunday, meron po pang breakfast at AM snack, mga Okay. kapatid. For those availing the no food option, for Day 1, Day 2, Day 2, Day 3, Day 3, Saturday, Saturday, Sunday. Saturday, lunch, PM snack, dinner. Sa Sunday, breakfast, AM snack. Anyway, lahat naman po yan nakapost sa ating Facebook account. page. Tingnan nyo na lang po at makipag-coordinate po kayo dito sa atin sa office o sa inyong mga ministers. Magpa-reserve na po kayo mga kapatid. Maganda po itong lugar na ito at magsama-sama tayong lahat para po sa ating 45th anniversary. Amen. Glory to God. Maraming salamat sa Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataong makapag-aral ng kanyang banal na salita. Closing prayer tayo bago yung Yeah. Song of the Week. Basahin ko muna itong 2 Chronicles 16:9 sa New King James Version. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Prayer. Salamat po, Panginoong Hesus Kristo, sa umagang ito na muli pinatibay mo ang aming pananampalataya sa pamagitan ng mga pagtuturong ibinahagi namin. Tulungan po ang bawat isa at ito po'y mangyayari sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa amin. Maging maunawain kami sa mga taong hindi pa patuloy na hindi tumatanggap sa iyong mga salita. Subalit narito kami, narito ay iyong mga gagawa, lagi mo pinatitibay ang kanilang pananampalataya, pinalalakas ang katawan at ang banal na Espiritu na siyang tumutulong ay magbibigay kapangyarihan upang ang lahat ng mga tao na mananampalataya sa iyo ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pagkakataon na magsisi, tanggapin ang iyong kalooban at iyong mga banal na salita. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, palambutin niyo po ang puso ng marami. There are still many ships that are not in the pen. Grasya mo po lamang, Panginoon, ang buhay namin. Now we have a repeat new song of the week titled, Salamat, Salamat sa iyo, Panginoon, composed by Sepia Martinez and Sister Meredith Cruz. So marami pong salamat. Purihin ang banal na Panginoon. God bless everyone. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw
Second Timothy